Isang madilim at tahimik na madaling araw noong buwan ng Hunyo 2017. Nagising ang 24 na taong gulang na kasambahay na si Cindy Falsado sa malamig na sala ng isang marangyang townhouse sa barangay Don Manuel, Quezon City. Nakasandal ang kanyang likod sa mamahaling sofa. Gulo-gulo ang kanyang buhok at hindi maayos ang pagkakaayos ng kanyang mga damit. May matinding sakit sa kanyang ulo, umiikot ang paligid at tila may tonedadang bigat na nakadagan sa kanyang buong katawan, lalo na sa kanyang pang-ibaba. Ngunit ang pinakamalagim sa lahat, wala siyang anumang maalala sa mga nagdaang oras. Pilit niyang inalala ang mga pangyayari noong nagdaang gabi. Ang huli lamang niyang natatandaan ay ang pag-inom niya ng baso ng tubig na ibinigay ng kanyang amo bago siya matulog. Pagkatapos ngayon, blanko na ang kanyang isipan. Tahimik ang buong bahay sa mga oras na iyon. Nakapatay ang ilaw sa kusina at tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng kaunting banaag sa sala. Nakalak na rin ang pinto ng master bedroom ng kanyang mga amo na sina Kervin Custodio, 42, at Talia Custodio, 40. Si Cindy ay tubong Basay Samar. Noong taong 2014, isang matinding dagok ang tumama sa kanilang pamilya nang maospital ang kanyang ama dahil sa sakit na stroke. Dahil sa kawalan ng pera para sa mga gamot at bayarin sa ospital, nabaon sa napakalaking utang ang kanilang pamilya sa mga patubuan sa kanilang lalawigan. Pagkaraan ng ilang buwan, pumanaw ang kanyang ama na nag-iwan ng mas malubhang problema dahil sa mga naiwang bayarin ng pamilya. Bilang panganay sa 3 magkakapatid, binalikat ni Cindy ang responsibilidad na buhayin ang kanyang ina at tustusan ang pag-aaral ng kanyang 2 mas batang kapatid. Kaya naman, nang may isang kakilala na nag-alok sa kanya ng trabaho sa Maynila bilang isang stay-in na kasambahay, hindi na siya nag-utubili. Noong mga unang buwan ng kanyang paninilbihan sa bahay ni na Kervin at Talia sa Quezon City, maayos naman ang trato sa kanya. May sarili siyang maliit ngunit maayos na silid sa likod ng bahay. Sapat at on-time ang kanyang sahod na ipinapadala niya agad sa Samar. At hindi siya nagkukulang sa pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Magaan din ang kanyang mga gawain, ang regular na paglilinis ng bahay, paglalaba ng mga damit, pamamalengke sa bawat linggo, at pagluluto ng pagkain para sa mag-asawa. Halos itinuring na ni Cindy na isang malaking biyaya ang kanyang mga amo. Dahil sa kabila ng kanyang sitwasyon ay nagagawa niya matustusan ang kanyang pamilya sa probinsya nang walang naging aberya sa mga unang buwan. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan, napapansin ni Cindy na may mga kakaibang galaw at patakaran sa loob ng bahay. Madalas umalis sa mag-asawang Kervin at Talia sa gabi at bumabalik na lamang kinaumagahan. Bukod dito, may mga kakaibang bisita na dumarating sa bahay na hindi kailanman ipinapakilala sa kanya. Kapag naglilinis siya ng bahay sa umaga, may mga partikular na bahagi ng townhouse sa mahigpit na ipinagbabawal sa kanya na pasukin, lalo na ang master bedroom at ang katabing study room ng mag-asawa. Lumipas ang ilang linggo at isang madaling araw, muling nagising si Cindy sa loob ng kanyang sariling silid na may parehong kakaibang pakiramdam. Mabigat ang kanyang buong katawan, masakit ang kanyang ulo, at wala na naman siyang malino na alaala sa mga nagdaang gabi. Natatakot man at naguguluhan, pinili muna niyang manahimik. Tahimik siyang naglinis ng bahay habang pilit na kinokonekta ang mga piraso ng misteryo sa kanyang isipan. Doon nagsimulang lumalim ang kutob ng kasambahay na may madilim na lihim ang mag-asawa sa loob ng bahay na iyon. Isang lihim na unti-unting mabubunyag sa mga susunod na buwan. Sa paningin ng kanilang mga kapitbahay sa Quezon City, maayos at marangal ang buhay ng mag-asawang Kervin at Talia.
Sila ay dating mga call center supervisor sa isang malaking kumpanya sa Ortigas Center, Pasig. Noong taong 2016, bigla silang tumigil sa kanilang mga corporate jobs at nagsimulang magnegosyo sa bahay. Hindi malinaw kay Cindy kung ano ang partikular na negosyong ito dahil wala naman silang pisikal na opisina. Ang tanging nakikita niya ay ang paggamit ng makabagong laptop sa loob ng kwarto at ang madalas na pakikipag-usap ng mag-asawa sa mga banyaga sa pamamagitan ng video call gamit ang mga wikang hindi niya maintindihan. Tahimik at tila tulog ang bahay sa buong maghapon, ngunit nagiging lubhang aktibo ito pagsapit ng gabi. May mga bisitang dumarating na tila may mga itinatagong sikreto. Minsan ay mga lalaki, minsan naman ay mga babae, at may pagkakataon din may mga banyagang bumibisita. May mga gabi na paisa-isa silang pumapasok sa loob ng master bedroom nila Kervin at Talia. At may mga gabi namang sabay-sabay silang nagtitipon sa loob. Kapag natapos na ang kanilang ginagawa, tahimik din silang umaalis bago sumikat ang araw. May mga gabi ring biglang umaalis sa mag-asawa ng isa o dalawa para sa tinatawag nilang out-of-town business trips at naiiwan si Cindy na mag-isa upang magbantay sa bahay. Sa bawat pag-alis nila, mahigpit ang bilin na huwag itong papasok sa kanilang silid. Sa 3 buwan ng kanyang pagtatrabaho, muling naranasan ni Cindy ang misteryosong pagising na walang maalala. Ang parehong mabigat na katawan at ang pakiramdam na may nangyaring masama sa kanya na hindi niya maunawaan. Subalit dahil sa matinding pangangailangan ng kanyang pamilya sa Samar at sa takot na mawalan ng trabaho, pinilit niyang ipagwalang bahala ang lahat ng ito. Sa 7 buwan ng kanyang paninilbihan sa townhouse, napansin ni Cindy ang mga pisikal na pagbabago sa kanyang sariling katawan. Nariyan ang madalas na pagduduwal sa umaga, mabilis na pagkapagod at kakaibang panghihina ng katawan. Noong una, akala niya na lamang na ito ay epekto ng labis na stress at pagod sa trabaho. Ngunit nang lumipas ang ilang linggo at hindi pa rin nawawala ang mga sintomas, nagpasya siyang lihim na magtungo sa isang maliit na klinik sa Barangay Galas, Quezon City, nang hindi nalalaman ng kanyang mga amo. Doon ay yumanig ang kanyang mundo nang ihayag ng doktor ang resulta ng kanyang pagsusuri. Siya ay mahigit 2 buwang buntis. Hindi lubos maisip ni Cindy kung paano iyon nangyari. Wala siyang nobyo, wala siyang karelasyon sa Maynila, at wala rin siyang anumang maalalang gabi na may nakasama siyang lalaki o may nangyari sa kanya na magbubunga ng kanyang pagdadalang tao. Umuwi siyang tahimik, balisa at basag ang puso. Hindi siya kumain sa gabing iyon at buong gabi lamang siyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama sa maliit niyang silid habang umaagos ang mga luha. Habang lumilipas sa mga araw, napansin din niya na may kakaiba at mapanuring tingin ang mag-asawang Kervin at Talia sa kanya. Na tila ba may alam sila sa kanyang kalagayan ay tinatago nila. Hindi agad ipinasabi ni Cindy ang kanyang pagbubuntis sa mag-asawa. Nagpatuloy siya sa kanyang mga obligasyon ng tahimik, ngunit napapansin na ni Talia ang mga pagbabago sa kanyang kilos, ang magdala sa pag-upo upang magpahinga at ang pamumutla nito habang nagtatrabaho. Isang hapon, habang nag-uugas ng mga pinggan si Cindy sa kusina, kinausap siya ni Talia at tinanong kung may problema ba ito sa kalusugan. Sa takot at kalituhan, napilitan siyang umamin na siya ay nagdadalang tao. Laking gulat niya nang makitang hindi man lang nagulat ang mag-asawa. Sa halip, tahimik lamang silang nagkatinginan ng may kahulugan. Iminungkahi ni na Kervin at Talia na mas mabuting wag na lamang ituloy ang kanyang pagbubuntis dahil magiging pabigat lamang ito sa kanyang trabaho at sa kanyang pamilya sa Samar. Doon lalong umigting ang hinala at takot ng kasambahay, lalo na nang pilitin siya na mag-asawa na amining mayroon siyang lihim na boyfriend. At binabaliktad siya sa pagsasabing nakikita umano nila itong nagpapapasok ng kung sino-sinong lalaki sa loob ng bahay kapag sila ay wala.
isang bagay na alam niyang isang malaking kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang nadagdagan ng takot ni Cindy na minsan ay lihim niyang marinig ang pag-uusap na mag-asawa sa loob ng study room. Naririnig niya ang pagbanggit ng mga salitang tulad ng recording, client at upload. Bagamat hindi malinaw ang kabuuan ng kanilang usapan, sapat na ang mga salitang ito upang magdulot ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa takot para sa kanyang buhay at sa kanyang dinadalang sanggol, sinubukan niyang lumapit sa lokal na barangay hall isang umaga, habang namamalengke at habang wala sa bahay ang mag-asawa. Nagpatulong siya na maitala sa barangay blotter ang kanyang mga hinala laban sa kanyang mga amo. Ngunit kinagabihan, tila nalaman agad ni na Kervin at Talia ang ginawa niyang pagpunta sa barangay. Biglang nagbago ang tono ng mag-asawa. Hinarap nila si Cindy at tinakot na kakasuhan siya ng pagnanakaw na may mga mamahaling alahas at kagamitan sa loob ng bahay na hindi kailanman nakita o hinawakan ng kasambahay. Nagbanta rin sila na ipapabalik siya sa probinsya ng walang kahit na pisong sahod at may nakasampang kriminal na kaso laban sa kanya. Dahil siya ang inaasahan sa kanyang pamilya sa Samar, alam niyang hindi kakayanin ng kanyang pamilya ang ganoong uri ng kahihiyan at problema. Mula sa araw na iyon, mas naging mahigpit ang pagbabantay sa kanya. Hindi na siya pinapayagan lumabas ng bahay ng mag-isa kahit sa pamamalengke. Sa bawat pagbili ng grocery at kasama na niya si Talia at madalas din kinukuha at sinusuri ang kanyang lumang cellphone upang matiyak na wala siyang tinatawagan na sinumang otoridad. Isang madaling araw noong buwan ng Disyembre 2017, nang mapansin niyang mahimbing ang tulog ng mag-asawa, nagpasya si Cindy na tumakas sa impyernong bahay na iyon. Lihim siyang nag-impake ng kaunting gamit. Dahan-dahang binuksan ang gate at tumakbo palabas ng subdivision. Sumakay siya ng jeepney bago at patungong highway at agad na nagtungo sa pinakamalapit na presinto ng pulisya na may nakatalagang women's desk. Sa harap ng mga pulis, umiiyak na ikunento ni Cindy ang lahat ng kanyang dinanas. Ang mga gabing nagigising siyang walang alaala, ang hindi maipaliwanag na pagbubuntis, ang mga kakaibang bisita sa gabi, at ang mga narinig niyang salita tungkol sa pagre-record ng video. Dahil sa tindi ng kanyang salaysay, pinayuhan siya ng mga pulis na pansamantalang manatili sa isang secure na shelter para sa mga kababaihan habang sinisimulan ang investigasyon sa kanyang kaso. Sa unang pagkakataon matapos sa maraming buwan ng pagdurusa, naramdaman niya na may naniwala at nakinig sa kanya. Matapos makuha ang kumpletong salaysay ni Cindy, agad na inendorso ng Women's Desk ang kaso sa National Bureau of Investigation o ang NBI, Anti-Trafficking Division. Sinuri ng mga bihasang investigador ang bawat detalye at timeline ng mga pangyayari na inilahad ng biktima. Ang NBI ay agad na naghain ng aplikasyon para sa isang search warrant laban sa bahay ng mag-asawang kustudyo sa Quezon City, na naaprubahan naman ng korte makalipas ang ilang araw na masusing pagsusuri. Bago isagawa ang operasyon, tahimik na minanmanan ng mga ahente ng NBI ang townhouse. Kinumpirma ng surveillance na may mga kakaibang individual nga na nagtutungo doon tuwing gabi at mabilis na umaalis bago mag-umaga, na nagpapatunay sa testimonya ng kasambahay. Noong buwan ng Setyembre 2018, isinagawa ang malawakang raid sa bahay. Sa tulong ng lokal na pulisya at mga opisyal ng barangay, pwersahang pumasok ang mga operatiba sa loob ng tahanan. Nagulat at hindi nakapagsalita sina Kervin at Talia. Sa paghahalugog sa mga silid, partikular na sa ipinagbabawal na study room, tumambad sa cybercrime team ng NBI ang dalawang high-end desktop computers, maramihang external drives at ilang piraso ng memory cards. Sa una ay mga ordinaryong files lamang ang nakaimbak. Ngunit nang gamitan ito ng forensic tools, lumabas ang katotohanang yumanig sa buong bansa.
Natagpuan sa mga hard drive ang mga malalang video kung saan kitang-kita si Cindy na walang kamalayan at nakahiga sa kama habang inaabuso ng iba't ibang tao, kabilang ang ilang banyaga. May mga video rin kung saan ang mga salarin ay nakasuot ng mga maskara, bonnet o sombrero upang itago ang kanilang mga mukha. Ang mga petsa at oras ng mga video na iyon ay eksaktong tumutugma sa mga gabing nagigising ang kasambahay na masakit ang ulo at walang alaala. Lumabas din sa pagsusuri ng NBI Cybercrime Unit na ang mga video ay may mga nakatalagang codenames at ipinapadala sa mga foreign clients sa pamamagitan ng mga secure email accounts at iba't ibang website sa dark web, kapalit na malaking halaga ng dolyar. Bukod dito, natagpuan sa cabinet sa kusina ang mga bote ng likidong gamot na naglalaman ng mga pampatulog at sedatives na napatunayang inihalo ng mag-asawa sa inumin ni Cindy tuwing gabi upang siya ay mawalan ng malay. Dahil sa mga ebidensyang ito, agad na inaresto ang mag-asawa at sinampahan ng patong-patong na kaso ng sex trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act, Illegal Recording at Grave Coercion. Sa pag-usad ng kaso sa korte, ipinakita ng panig ng prosekusyon ang matitibay na ebidensya, ang timeline ng mga video, ang medical records ng pagbubuntis ng biktima, ang toxicology report ng mga nakuhang pampatulog sa bahay, at ang mga bank transfer records na nagpapakita ng mga perang ipinapadala ng mga banyaga sa account ni Kervin at Talia. Sinubukan ng abogado ng depensa na ipagtanggol ang mag-asawa sa pamamagitan ng pag-aangkin na may pahintulot o consensus di umano si Cindy sa ginagawang aktibidad at pagkuha ng video, at nagpapanggap lamang umano itong walang malay bilang bahagi ng hiling ng mga kliyente. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng pirasong ebidensya na magpapatunay sa kanilang alibay, tuluyang ibinasura ng korte ang depensa ng mag-asawa. Matapos ang halos 4 na taon ng paglilitis, naglabas ang pinal na desisyon ng Regional Trial Court. Napatunayang nagkasala ng walang kahinahinalang duda ang mag-asawang Kervin at Talia sa paglabag ng Qualified Anti-Trafficking in Persons Act. Sila ay hinatulan ng parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ng walang parol at pinagbabayad na multang aabot sa 700,000 piso bilang danyos perwisyo. Sa kabila ng nakuhang katarungan sa batas, hindi naging madali para kay Cindy ang magpatuloy. Ang trauma at takot ay nanatili sa kanyang isipan, ngunit sa tulong ng tuloy-tuloy na psychological counseling mula sa mga non-governmental organizations o ang NGOs, natutunan niyang tanggapin na siya ay isang biktima na may karapatang bumangon muli. Pinili niyang ituloy ang kanyang pagbubuntis at isilang isang malusog na sanggol na lalaki. Sa tulong ng pamahalaan at mga volunteer, binigyan siya ng tulong pangkabuhayan upang magsimula ng isang maliit na negosyo sa kanilang lalawigan habang inaalagaan ang kanyang pamilya. Hindi na siya kailanman bumalik sa Maynila. Pinili niya ang tahimik na pamumuhay sa probinsya kasama ang kanyang anak, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Isang simpleng buhay na malaya sa takot, malaya sa panganib at puno ng tunay na pagmamahal.